Ayan. Hello mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating isa na namang panibagong episode ngayong araw na ito. Ayan, lalabas tayo sa Lalamove. Pero sobrang na po, late na. Tanghali na po talaga to. Alas 10 na ng umaga. Magpapagas pa lang muna tayo. Tapos ayan, biyahe na tayo. Dito tayo sa may refill magpagas. So alas 10 ng umaga. Kanina pa ako nandun sa sa bahay. Actually kanina pa ako nakabihis. Ang kaso nga lang walang pumapasok na booking na maganda. Puro ang mga booking kanina yung mga pamburaot lang. Yung mga abono na demanding. Sobrang dami. Tapos basta ang bababa, mga nasa 50, 60, ganyan, less than 100. Meron man lagpas 100, kaso lang napakalayo. So ayun, kaya hindi rin ako makakuha ng booking. Tsaka baka may signal sa bahay. So ayan mga master, gas up na tayo. Ngayon hanap na lang tayo ng booking. Tambay muna tayo dito sa gilid. Mga master, meron na tayong booking papuntang Taguig. Taguig. Tingnan nyo kung gaano kababa. Dati ang Taguig, pumapalo to ng mga 150. Ganyan. Ngayon, tingnan nyo kung magkano na lang. 111. Mataas na yan, mga master. Diba? Ganyan po kababa ngayon. So, kaya kinakailangan lagyan niya ng ng double booking. Pag binalot mo to, dapat ang pambalot nito, sir, pera. Yun, maganda ron. Yun ang magandang balot. Oo. Kasi pag papel, walang kwenta. Okay na. So, ayan mga master. Complete na ang natin. Tirahin na natin to. Ayan, dalawa na. Meron na tayong dalawa. So, ito po ang kikitain natin dito. Tingnan nyo po kung gaano kababa. 116 at saka 111 pesos. Diba? Saan ka pa? Taguig to Dati, isang booking lang yan papuntang Taguig. Ngayon, yung 200 pesos, dalawang booking na papuntang Taguig. So, ngayon, tingnan natin mga master kung kaya pa bang i-survive ng isang Lalamove rider ang fare ni Lalamove ngayon. Diba? Magkaroon tayo ng reality check. Kung hanggang saan ba ang kakayanin ng rider ngayon sa kay Lalamove. Kasi sa nakikita ko, parang mas lalong bumaba pa yung fare, no? Itong mga nakalipas na araw. Lagi kasi ako, kinukumpute ko kasi yung yung mga fare na lumalabas. Pumapatak na lang mga master, no? Minsan 3 piso na lang per kilometer. 4 pesos, 5 pesos, mataas na pag 5 pesos. Swerte mo na kapag nakakita ka ng 6 pesos. Ganun na lang ang fare ni Lalamove sa ngayon, napakababa na. Yung papuntang Marikina dati na 240, makukuha mo na lang yan ng 169, 170. Swerte mo na kapag naka 180 ka. Las Piñas to Marikina yan, paano ko nasabi yan? Kasi yan ang lagi nating ruta simula nung ilang buwan na ba? Oo. Hindi na tayo nakakakuha ng Marikina na lagpas 200 pesos. Ganun po ang ang kalagayan ngayon sa fare ni Lalamove. Kaya naman yung ibang mga mga rider talagang nagrereklamo na rin sila sa fare ni Lalamove na talaga namang sobra naman talagang baba na. Para sa akin, kung titingnan mo mabuti if you do the math, hindi na sa akin sa aking mahihirapan ang isurvive ni rider yung kinikita niya. Kasi sa panahon ngayon, hindi naman lingid sa kalaman natin na tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Sumabay pa tong pagbaba ng fare ni Lalamove. Ayun, kaya pag long ride ang booking mo, talo ka na agad, no? Yun ang diyan ang ngayon ang nangyayari. So, kaya po ako, hindi na ako madalas mag long ride mga master kasi nga nakikita ko na yung kahihinat na natin, no? Pag long ride, talo.
Lalo na kapag dalawang sabay na long ride tapos regular booking lang, walang additional. Ang talo na talaga eh. Doon sa mga sa mga rider na gustong magprotesta, kilala mo. Bilib ako diyan sa mga yan kasi kahit papaano, 'di ba, pinaglalaban nila yung Pero guys, sana hindi content lang yan kasi yung iba ginagawang content lang eh. Kung talagang gusto niyo talagang marinig yung hinaing nyo, punta kayo dun sa sa office nila, alam mo. Ayun, ang kaso lang mga master, hindi kayo pakikinggan dyan kasi kung ilan lang kayo, kumbaga wala silang pakialam dyan. Ang pinaka best talagang dyan, ito talaga sasabihin ko na sa uy bike, ang pinaka best talaga na dapat na gawin nyo dyan, wag na lang bumiyahe. Yun talaga ang yun talaga ang best na gagawin nyo. Kung talaga sa tingin nyo na hindi nyo na kayang i-survive, walang sense na pumunta pa kayo ng opisina, di ba? Kasi hindi sila mag-aaksaya ng panahon na kausapin kayo kung iilan lang naman kayo. Tapos, ordinaryong tao lang tayo eh. Wala tayong power. O, update nga pala sa Borso. Tingin ko yung Borso, wala na sa Pilipinas. Nang ibang bansa na ang Borso kasi, mga master, nag-update ang Borso kanina. In-update ko yung app ko sa Borso. Wala na, India, Brazil, Indonesia na lang, tsaka nakalimutan ko isang bansa. So wala na yung account ko. Wala nang Philippines ang Borso. Ang Borso po ay nagsara na. Yan. Ganun ang mangyayari kapag ang mga rider ay umayaw na sa sa kumpanya. Kung talagang gusto nyo mangyari yan, gantihan na lang. Huwag na mag-deactivate na kayo, kaya huwag na kayong bumiyahe, di ba? Baka matulad sila lang kay Borso. Kaso sa ngayon malabo pang mangyari yan, di ba? Kasi marami pang mga rider na bumiyahe. Pero pag nawala yung mga rider na bumiyahe, kahit maraming booking yan, magsasara din yan. Sa Borso wala naman nagwelga eh. Talagang kusang bumitaw lang yung mga rider eh, di ba? Ayun, hindi ganun din ang gawin para talagang patas-patas na. Nagtaas ng perang Borso pero wala rin silang nagawa dahil wala na yung mga rider, ayaw na eh. Sa Lalamove hindi pa mangyayari yan dahil ang dami pang mga rider dito sa sa Lalamove na kahit na mababa tinatangkilik pa rin. Okay, so yan, nandito na tayo mga master. Okay, so nandito na tayo mga master. Hello po Sir, Lalamove po. Yun, ano pala to? Ayan. Saan banda to sir? Teka lang, checkin natin yung address para dire-diretso na ako. Republic powder coating. Okay. Ganda oh. Okay. Ayan, nandito tayo sa mga master sa Rusi. Ayun, ganda oh. Ganda ng mga Rusi Boss, Lalamove po, delivery. Nandito po ako sa tapat ng Republic. Oh, bed na. Picture na lang para makita niya. Okay na. So, nandito na tayo mga master sa ating sa ating drop off. Lalamove po. Lang po ito, 111 pesos lang po. So hanap tayo ng booking ulit mga master. Tingnan natin makakachamba tayo. Okay, so ito mga master, meron tayong dalawang booking. Kinuha ko na to, papuntang Cavite, isang papuntang Rosario, isang papuntang Tansa. Ito malaki to, 400 plus to mga master. So tirahin na natin to. Kanina ko pa to inaabangan hindi pa natin alam kung anong pipick upin natin dyan. Sana naman okay, pero makikipagsapalaran na tayo dyan mga master. Titirahin na natin to. Tansa pala, sorry. Papuntang Tansa at papuntang Rosario, magkatapat lang to, kaya kinuha ko na. Nakachamba tayo. Ang halaga nito ay lagpas 400 pesos itong dalawa na to. So
Ayan, kahit papaano, panalo to mga master. Tinira ko na eh. Total, papunta tayong south. So, pagkatapos natin ito, pwede na tayong umuwi. Kuha na lang tayo mamaya pabalik ng ano, ng tawag na to. Isang pabalik. Let's go, let's go, let's go. Pick up ko na lang, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating mga pick up point. Agoy, 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 agoy. Meron tayong mali mga master. Yung isang pick up natin sa kabila sa East Service Road, yung isa sa sa West Service Road. Kala ko pareho dito sa East Service Road kaya kinuha ko. Ngayon ang mangyayari nito, iikot tayo papunta ron sa kabila. Okay lang, okay lang. Ganun talaga. Wala na tayong magagawa dyan eh. So ngayon lang tayo medyo nakakuha ng 200 plus no, papuntang Cavite pa. Ang masaklap nito mga master, pagdating natin ng Cavite, wala na tayong booking pabalik. Tawagan na natin yung yung pick up natin dito. Tapos yung isa, mamayan po yun. Oo. Yan. Ay, ang magandang pagkakabalot. Kuya, ano siya? Beauty product. Sige. Sige. Rosario to, di ba? Sa RDU. SM. Basta madaling makontak yung tao dun, ha? Opo, kausap ko ngayon. Sabi ko, nandito na yung rider. Sige, pagkakuha ko nung isang pickup nito, diretso na ako. Okay po. Okay. 234. Oo. 234, yan. Salamat. Sige, sige. Boss, saan ang pick up? Pick up. Oo. Saan? Gate 2? Mga matagal kaya to, sir? Mga gano'ng katagal to? Gate lang yan. Wala ngang ibibigay sa akin eh. Kaya nga inaano ko sa kanya eh. Tawagan ko. Diyan sa invoice, sa gate 1. Hingi pala ako invoice. Dito ba sir kukunin yung invoice? Ayan. Sige, sige. Nakakapagod pala dito. Di sinabi nung nagpadala ng queuing service to eh. Eto na. Pasok ko? Matagal ba yan waiting time niya? Sige, pasok muna ako. Tatapusin ba yan lahat yan? O ilang oras ako pag-antay dito? Hindi na po. Tapusin lang Mga 59 minutes, gano'n. Tagal to mga master. Paano yung mga sigan ko pick up? Bakit yun? Magkano yun? Plus 70 yun pa sa akin. Kasi ang lalagong nila, gano'n lang eh. Pick up pick up. Kaya, pag pumanso dyan, bigay mo. Yun lang. Pero yung mga ganito, may tayo. Saka malayo. Kasi ikaw malayo. Kasi pag... Sa akin kasi, pag nag-book ako, titignan ko lang yung rate. Kung hindi ako loke, kukunin ko. Wala na akong pakialam kung saver siya o regular eh. Basta hindi ako loke sa rate eh. Saka...
alam kong tabing highway lang siya, kukunin ko. Pero kung papasok pa, kung makita mo sa mga pamilya pag gano'n, ay sukat nila. Sabi ko, bukas o kaya sa linggo. Shoutout ko sa mga asawa nyo. Sige, sige. Thank you, boss, ha. Sa susunod, nabalik ko dito. Ganun pala dito ang ano. At least alam ko na. Oo nga eh. Ayun, no? Sakto, oh. Grabe, ganun pala ang QA service dito. Shoutout sa kanilang lahat. So, ayan mga master. Paano na tayo? Saan ba tayo dadaan ito? Tagal, di ba? Tagal ko nag-antay. Kaya hindi talaga isa sa mga rason bakit hindi ako kumukuha ng queuing service dahil sa ganyan po, waiting time. May proseso kasi yan eh. So, next time. Buti naman pumayag si ma'am na mag-add ng plus 70, no? Kasi sabi ko plus 70 na to dahil queuing service to eh. So, punta na tayo sa ating drop off. Tingnan natin kung saan ang mabilis sa daan. Update ko na lang kayo mga master. Mamaya-maya. Shoutout pala dun kay shoutout pala dun kay sir yung nag-assist sa akin, yung security guard. Naglalamove din siya. So, halos pareho din kami ng style ng ginagawa niya, no? Ano, tawag nito. Sa kalsada lang din yung mga pick up niya. Ayaw niya rin yung mga pumapasok sa loob. Yan. Tama yun mga master. Hindi mo kailangan magpaka-hero-hero dito sa lalamove na to. Alam niyo naman napakababa ng pere. Huwag kayo magpakalugi. Grabe, grabe. Grabe, grabe. Grabe yung traffic dito. Ayan, hello po mga master. Ayan, nandito na naman tayo sa ating channel at ayan, nandito na tayo sa RDU. Sabing RDU. Ayan, yan. Okay, dito tayo. So, tawagan na natin yung yung drop off natin. Hello po. Ma'am, Lalamove po, delivery po. Nandito na po ako sa may RDU po. Sa mall RDU po. Apo. Ano lang to ma'am, parang bag lang po ito. Hindi naman ma'am, kaya nyo naman po. Oo. Sige po, sige po. Yung natin, yung drop off natin sa tawag nito, sa drop off natin dito sa Tansa. Minomonitor pala ako, tinawagan ako bakit daw ako lumiko ng papuntang Rosario. Ay sabi ko may ida-drop lang tayo. Ayan. Ma'am, sa po? Galing ng Parañaque. Sa Bikutan. Oo. Picture mo na, smile. May model na kami. Ay, kasali ka nga eh. Sige, okay na yan. Grabe. Grabe mga master yung natin sa TGP Mahigpit talaga minomonitor tayo. Ako rin mahigpit din ako eh. Hindi ako papayag na walang walang queuing service to eh. Tinawagan pa tayo bakit daw tayo lumiko sa Rosario, Cavite. Maliraw yung yung ruta ko. Sabi ko may ida-drop off lang ako dito, natural. Liliko talaga tayo dito. Mas nauna to eh. Kala naman niya pag-iinteresa natin tong daladala natin. Wala man tayong pakinabang dito. Mamaya tagalan ko pa to eh. Makita niya hinahanap niya eh. Okay. So, malapit na tayo mga master dito sa drop off natin. Saan ba banda to? Sa Gulayan daw ibibigay. Yes ma'am. Nandito po ako ma'am. Sarado eh. Sige, sige. Okay. Dito ko na rin kukunin yung bayad.
Papayag yan, ma'am. Hindi naman siya alis, ito. Sige, ma'am. Bibigay ko na po dito. Okay, salamat po. Bigyan kita from 300 ang ipinabayad ko sa'yo. Sige po, sige. Okay. Salamat. Okay. Oo. Nandito na rin yung resibo. Saan po lalagay, ma'am? Paiwan daw po muna, mother. O yan mga master, tapos na ang ating ano dito, no? So kumita na tayo ng 500 plus doon sa ano natin. Alright, so ngayon ang challenge yung booking pabalik kasi wala talaga dito. Medyo mahirapan tayo kumuha ng booking pabalik. So mga master, wala, negative tayo dito sa Rosario talaga. Ilang beses na akong nakapag-deliver dito pero bihirang wala pa yata ako matanda na nakakuha tayo ng parcel dito. Nakakuha tayo ng booking dito sa Rosario, Cavite. Puro drop off lang yung nagagawa natin dito. And so ang gagawin natin is gagapang tayo papuntang Bacoor again. Yan, tapos tsaka na tayo maghanap ng booking pag nasa Bacoor na tayo. Hanap tayo pabalik ng Las Piñas. Tingnan natin kung makaka-chamba tayo. So yan, umita na naman tayo ng ano, no? 730. Tama ba? O yan, 7. Ay hindi. Ano na ba yung kinita natin? 760 pala. So kulang pa mga master para medyo okay yung kita natin. Isang booking pa. Yan, pwede na yan. Ang oras ay ano pa ba? Alauna pa lang naman eh. Anong oras ba tayo nag-start? Alas 2. So 4 na oras pa lang tayo, no? Alas 10 tayo nag-start eh. 10 11 12 1 2 4 hours. Saan kaya to? So puntahan na natin to, no? Meron na tayo nakuha ang booking papunta sa amin. 60 pesos lang to. Napaka ano nito mga master. Okay, tirahin na natin. 4 kilometers ang ano. Ay, 3.9 kilometers ang pick up. Pwede na. Kesa umuwi tayong wala. Ayan. So meron na tayong pick up. Isa. Subukan pa natin ano, maghanap ng kasabay. Baka sakali may matsambahan tayo. Chapel Home Annex Black Pearl. Ano ba itong street na to? Pearl. Ma'am, sa ano yan? District Hospital yan? Sige. Pipick upin na lang nila sa baba to, di ba? Doon na rin ang payment. Opo, doon na din. Okay. Okay na kayo. Sige. Okay, nandito na po tayo sa ating drop-off mga master. Tawagan ko lang yung drop-off natin. Yan. Hello po. Ma'am, good afternoon po. Lalamove delivery po. Ma'am, hindi po ko pwedeng umakyat, ma'am. Hindi po naka-queuing service mo. Ano lang po ito, dito lang sa baba lang po. Dito lang po kasi may tapat ng cell, sa may TGP po. Nagos Felipe, sa registration. Sige po. Okay po. So ayan mga master. Pinapaakyat ako. Syempre hindi naman naka-queue to. Hindi tayo akyat. Hindi pwede. Ang baba ng anong fare nito, tapos paakyatin pa tayo, hindi naman babayaran, tapos baka hindi pa bariya ang ibigay sa atin. So ayan mga master, pag mga ganyan din naka-queuing service, huwag kayong aakyat. Dapat kinu-queuing service nila yan plus 70 yun, kahit second floor, third floor pa yan. Kasi ang baba na nga ng pere, tapos ganun pa. Gugulangan pa tayo. Hindi naman tayo magpapagulang. Teka. Basta lagi nyo pong tatandaan, pag walang queuing service, huwag kayong papayag. Ayan. Okay.
Ito po. Bali, 67. May sukli pa. Okay. Sige po. Salamat. So, yun. Pasensyahan po talaga. Dapat po kasi pag mga ganyan na akyat, eco-queuing service natin, no? Siyempre, hindi naman po pwedeng si rider na lang lagi ang magpapalugi. Okay. So, yan mga master. Nakalimang ano na tayo, 5 booking na. At kumita na rin tayo ng 800, no? Hindi na masama. 820. So, tingnan natin. Uwi muna ako. Nagugutom ako. So, tingnan natin mga master kung tayo po ay magtutuloy pa sa ating booking. So, susubukan ko munang umuwi. Pagpapahinga ako. 4 hours ang ating duty ngayong araw na ito. Super part-time yan. Part-time lang talaga na malupit. So, kasi, kaya ako kinuha kasi dito na sa amin to eh. Alright, so, pag ito po ay wala nang kasunod, malamang tinamad na ako. Ayan. Tingnan natin kung makakakuha pa ako ng booking mamaya. Papahinga lang ako saglit. Pero kapag naputol na tong video na to, eh, ibig sabihin, walay na. Tinamad na naman si Soloista. Okay. So, ayan. Dito na tayo sa amin.